Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1346, Pagbubukas ng Dambana. Sa Ice and Snow Empire, marami ang nagtipon sa isang napakalaking glacier, umaasa na makakapunta sila doon balang araw. Lahat ng tao sa imperyo ay magkakaroon ng pagkakataong iyon kung sila ay lumakas ng sapat. Sa loob ng napakalaking kastilyo, maraming binata ang mukhang excited. Sa kinabukasan, magbubukas ang dambana. Ang pinuno ng nyebe ay isang pagbubukod. May mga nagsabi pa nga na isa siyang tunay na demonyo dahil ang mga lalaking nakasex niya, lahat ay namatay pagkatapos. Nang gabing iyon, tahimik ang paligid, ngunit maraming tao ang hindi makatulog ng mapayapa. Sila ay nagsasanay sa paglilinang o pagkolekta ng mga kayamanan upang ihanda ang dambana. Ang mga dambana ay hindi lamang napuno ng mga kayamanan, mayroon ding panganib para sa sinumang pumasok. Maraming tao ang hindi na lumabas pagkatapos pumasok sa dambana. Mayroong dalawang silhouette sa itaas ng dambana, palihim na pumasok sa palasyo ni Hirenlei at itinago ang kanilang chi upang walang makakita sa kanila. Bukas, pupunta tayo sa Ice and Snow Shrine, mahal ko. Protektahan mo ako. Sabi ni Hirenlei, nakaupo sa kanyang malambot na kutsan sa tabi ni Linfang. Hinahaplos niya si Linfang at binubuksan ang shirt nito. Anong meron sa loob? Tanong ni Linfang. Hindi ko alam. Huling beses na binuksan ang dambana, na 100 taon na ang nakalilipas, ang mga lumabas ay naging hindi kapani-paniwalang mga cultivator at pinuno. Lahat sila ay mga cultivator sa pinakatoktok ng layer ng Zunchi ngayon. Tanging ang pamilya ng imperial ang nakakaalam kung ano ang nasa loob, ngunit hindi gaanong sinabi sa akin ng pinuno ng nyebe. Sabi ni Hirenlei, tumalon kay Linfang at pinaghiwa-hiwalay ang kanyang mga damit. Tumingon si Linfang at hinayaan si Hirenlei na magpamasahe sa kanya. Bakit mo gustong pumunta sa dambana? Ang 12 dambana ay umiral na mula pa noong unang panahon, at ang mga emperador ay hindi makapasok sa mga dambana. Maaari mo bang isipin kung anong uri ng mga tao ang maaaring pumunta doon? Tanong ni Hirenlei habang naghuhubad ng damit. Nakaupo siya kay Linfang, ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang leeg. Demonyo ka, sabi ni Linfang, inihagi si Hirenlei sa kama at tumalon sa ibabaw niya. Hinawakan niya ito ng mahigpit habang sinasabi. Sa tingin mo ba magkakaroon ng isang dakilang emperador o isang Diyos? Bakit kailangan mong isipin iyon? Malalaman natin kapag nakapasok na tayo. Sa ngayon, gawin mo akong Diyosa. Sabi ni Hirenlei. Pagkatapos, nagsimulang muli siyang manligaw ni Linfang. Baka ito na ang huling beses na magsasama sila. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng shrine at pagkatapos ng shrine, babalik sila sa bahwang at lumipas na sana ang daang araw. Ang lahat ay naghihintay sa pasukan ng Ice and Snow Shrine, nangangarap tungkol sa mga kayamanan sa loob. Maging ang emperador ng yelo at ang pinuno ng nyebe ay naroon, ngunit mukha silang solemna at magalang sa harap ng lahat. Nandito ba ang lahat? Tanong ng Ice Emperor, na sinulyapan ng lahat, lalo na ang mga binata na nakasuot ng imperial robe na nakatayo sa harapan. Nandito na tayong lahat sa palagay ko. Sabi ng ika-6 na prinsipe, walang pakialam. Brother, ibig mong sabihin hindi ako dapat isama. Sabi ni Hirenlei sa di kalayuan. Marami ang nakatingin sa kanila ng malamig. Napakaraming tao ang pinatay ni Linfang noong nakaraang pagkakataon. Sa mga taong napatay niya, marami sa kanila ang dapat na pumunta sa dambana. Ang kanilang mga angkan ay nagtalaga sa kanila ng pwesto, ngunit dahil sila ay patay na, ang kanilang mga angkan ay nagtalaga ng mga pwesto sa iba pang natatanging mga disipulo. Wala pang babae ang nakapunta sa shrine. Hiren, mauna ka na kaya syempre hindi ka dapat nandito. Sabi ng ika-6 na prinsipe. Matalas ang boses nito, hindi itinatago ang galit sa kanya. Brother, babae ba o lalaki ang Diyosa ng yelo at nyebe? Nakangiting tanong ni Hirenlei. Ang mahalaga lang sa akin ay ang mga patakarang nilikha ng imperyo. Sabi ng ika-6 na prinsipe. Mas naiintindihan ko ang mga patakaran kaysa sa iyo. Dahil babae ang Diyosa ng yelo at nyebe, sa tingin ko babae lang ang dapat pumasok. Sabi ni Hirenlei na nakangiti ng mariin. Hindi bale, mukhang excited siya na siya ang unang babaeng pumasok sa loob. Sigurado ka bang wala kang problema sa loob? Tanong ng ika-6 na prinsipe. Sister, huwag kang masyadong mangarap, baka ma-disappoint ka. Hindi naman ikaw ang unang babaeng pumasok sa loob. Ganoon ba? Sabi ni Hirenlei, nakatingin sa shrine at pagkatapos ay sa Snow Leader. Hindi yun sinabi ng pinuno ng nyebe, ngunit ang ika-6 na prinsipe ay hindi mukhang nagsisinungaling. Kahit na may babae sa loob noon o hindi, hindi mahalaga. Ikaw ang pinakadeterminadong anak na mayroon ako, ikaw at ako ay magkatulad, kaya ikaw ang pinili ko. Marami sa iyong mga kapatid na babae ay mas malakas kaysa sa iyo, ngunit naniniwala ako na ikaw ang pinakamahusay. Birhen ka man o hindi, walang pakialam ang mga Diyos dyan. Sabi ng Snow Leader kay Hirenlei, gamit ang telepathy. Tumanggo si Hirenlei, ngunit hindi nagsalita. Isang liwanag ang lumitaw at pinalibutan ang dambana. Boom boom boom. Bumukas mismo ang napakalaking gate ng shrine. Hindi tumingin si Linfang sa palasyo, tumingin siya sa mga ilaw. Hindi ang emperador ng yelo o ang pinuno ng nyebe ang nagbukas ng dambana, automatiko itong bumukas. Sino ang nagkontrol sa mga bagay na iyon? Ang ibang mga dambana ba sa ibang imperyo ng GUU ay nagbubukas ng kanilang mga sarili kada daang taon?
Tanong ni Linfang. Talaga? Sabi ni Yi Renlei. Si Linfang ay napaka-curious. Hindi sinunod ng Fortune Shrine ang pattern na iyon. At bakit ipinagpaliban ang pagpupulong ng mga emperador? Bakit ito nagaganap pagkatapos ng pagbubukas ng mga dambana? Ano ang koneksyon sa pagitan ng pagpupulong ng mga emperador at Jiuyu? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1347, ang sugo. Sinulyapan ng Ice Emperor ang mga tao at sinabi, sige, pumasok ka sa dambana. Biz. Agad na pumasok ang lahat sa dambana. Sa pagkakataong ito, 81 tao ang pupunta sa dambana, at kakaunti lamang ang lalabas. Mahal, pasok na tayo. Sabi ni Yi Renlei kay Linfang, at pagkatapos ay sabay silang pumasok sa shrine. Iyan ang dambana. Bulong ni Linfang. Ang dambana ay tila isang simbolo, dahil ang loob ay parang ibang mundo. Sa sandaling iyon, isang silhouette ang bumaba mula sa langit. Nakasuot ng puting roba ang taong iyon, puti rin ang buhok, kasama ang isang puting balbas. Maligayang pagdating sa dambana, ako ay isang sugo na manggangguna sa daan. Sabi ng matanda, isang sugo. Nagulat si Linfang, ito ay eksaktong katulad ng Fortune City. May Diyos din ba sa lugar na iyon? Siyempre, alam ni Linfang na kahit na may mga Diyos sa mundong iyon, nangangahulugan lamang ito na sila ay hindi kapanipaniwalang mga cultivator. Yi Renlei. Sabi ng ika-6 na prinsipe. Yi Renlei, ayokong pumunta ka sa shrine sa simpleng dahilan, ayaw ng tatay ko na malaman ng Snow Leader kung ano ang meron sa shrine. Lagi niyang kinokontrol ang mga makakalabas sa dambana. Tahimik na pinakinggan siya ni Yi Renlei. Iyon ay sa pagitan ng pinuno ng Niebe at ng Emperador ng Yelo. Ang pinuno ng Niebe ay hindi pa nakapasok sa dambana, kaya gusto niyang malaman kung ano ang nasa loob nito, ngunit hindi siya pinayagan ng Ice Emperor. Kung si Yi Renlei ay nakakuha ng anumang kaalaman mula sa dambana, ang Snow Leader ay nakawin ito mula kay Yi Renlei, kahit na siya ay ang kanyang tunay na anak. Hindi mo ba naisip na miserable ang buhay mo? Kahit prinsesa ka, isa ka lang sa mga sangla ng Snow Leader. Nanunoy ang sabi ng ika-6 na prinsipe. Hindi ako interesado sa opinyon mo, sabi ni Yi Renlei. Napaka-miserable mo, pupusta ako mamamatay ka dito. Sa tingin mo ba may pakialam ako sa'yo? Ikaw ay mali. Masasabi ko sa iyo na marami akong kaaway, na marami sa mga ito ay mas malakas kaysa sa iyo. Wala ka sa akin at wala akong balak na patayin ka. Maraming tao ang gustong pumatay sa iyo, at magkasama, pipigilan namin ang Snow Leader na malaman kung ano ang nasa loob sa loob ng 100 taon. Sabi ng ika-6 na prinsipe. Walang pakialam si Linfang sa sinabi ng ika-6 na prinsipe, kalmado lang siyang nakinig. Nakikinig ba kayong tatlo sa sinasabi ko? Tanong ng sugo kina Linfang, Yi Renlei at ang ika-6 na prinsipe. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita, mayroong 9 na palapag sa dambana at sila ay kasalukuyang nasa una. Sa totoo lang, ito ay mas katulad ng unang mundo. Kailangan nilang magtagumpay sa paggawa ng isang bagay bago pumunta sa susunod na palapag. Siyempre, maaari nilang direktang hamanin ang mas malalakas na tao at makakaakyat sila sa susunod na antas. Halimbawa, kung hinamon nila ang mga taong mas malakas kaysa sa kanila sa pamamagitan ng 3 antas ng paglilinang, maaari silang direktang pumunta sa ika-4 na palapag. Kailangan nilang hamanin ang matanda, o mas tiyak, ang kanyang mga pagbabago. Gusto kong hamanin ang isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi. Sabi ng ika-6 na prinsipe, na sinulyapan sina Linfang at Yi Renlei. Hinahamon niya ang isang taong mas malakas sa 2 antas na. Tingnan natin. Sabi ni Yi Renlei kay Linfang. Marami na ang nagsimulang mag-away. Ang matanda ay maaaring mag-transform sa 1,000,000 tao sa parehong oras, na lahat ay may iba't ibang antas ng paglilinang. Ang mga unang naghamon ay ang mga anak ng Emperador ng Yelo, kabilang ang ika-6 na prinsipe. Lahat sila ay hindi kapani-paniwalang malakas at alam na nila ang mga patakaran ng dambana. Sa makatuwid, alam nila kung ano ang gagawin doon. Gaya ng inaasahan, nanalo ang 4 na prinsipe laban sa kanilang mga kalaban. Nakipagkamay ang matanda at ini-teleport sila sa ibang lugar. Mas mabilis nilang natalo ang mga kalaban, mas maaga silang makapunta sa susunod na lugar. Ang ika-6 na prinsipe ay isang malakas na mandirigma, natalo na niya ang sugo na may lakas sa tuktok ng ika-6 na layer ng Zunchi. At ikaw, anong cultivation layer ang pipiliin mo para sa iyong kalaban? Tanong ni Linfang. Ika-5 cultivation layer. Sabi ni Yi Renlei. Nakapasok na siya sa pangalawang layer ng Zunchi kaya kung matalo niya ang isang cultivator ng ika-3 layer ng Zunchi, makakaakyat siya sa ika-4 na palapag. Sige, mananatili ako sa iyo, kaya hamanin ko ang isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zunchi. Sabi ni Linfang. Salamat mahal ko, nakangiting sabi ni Yi Renlei, saka naglakad papunta sa sugo. Mister, ika-5 layer ng Zunchi, sabi ni Yi Renlei. Tumanggo ang sugo at nag-transform. Pumunta ka, sigaw ni Yi Renlei, nagpakawala ng mga enerhiya ng tubig, na naglalaman ng mga marka, sa sugo. Antas 6 na abstruse energies. Tumiti si Linfang. Nakahinga si Linfang nang makita niya kung gaano siya kalakas. Pumunta siya sa sugo at sinabi. Pakiusap, ika-4 na layer ng Zunchi. Sige. Tumanggo ang sugo at naging cultivator ng ika-4 na layer ng Zunchi.
Tumalon si Lin Fang pasulong at pinakawala ng Evil Chi at ginamit ang kanyang gigantic holy na suntok, pinagsama ito sa mga demonyong enerhiya. Siya rin condensed desolate abstruse energies. Kaboom! Mukhang excited ang sugo. Nakapagtataka, mayroong isang demonyong cultivator sa unang layer ng Zunchi. Hindi masama. Nakangiting sabi ng sugo. Naglabas siya ng ice at water abstruse energies, na nagparamdam kay Lin Fang na parang mag-freeze siya. Iyan lang ba? Nakangiting sabi ni Lin Fang. Mahal ko, umalis na tayo. Sabi ni Yiren Lei kay Lin Fang, pagkatapos ay sinira niya ang kanyang kalaban. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Fang. Anong mayabang na bata? Sabi ng sugo na nakikipaglaban kay Lin Fang. Gaano kalakas? Sarkastikong sabi ni Lin Fang. Madaling mapatay ng sugo si Lin Fang kung gusto niya, ngunit nananatili siya sa mga patakaran. Mamatay. Naging itim ang mga mata ni Lin Fang habang naglalabas siya ng mga demonyong enerhiya at layunin, na agad na sinisira ang determinasyon ng sugo. Pagkatapos ay sinuntok ni Lin Fang ang kanyang ulo at siya ay sumabog. Haha, hindi masama. Natatawang sabi ng sugo. Good luck. Pagkatapos, nakipagkamay siya at nawala sina Lin Fang at Yiren Lei. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1348, galit na labanan. Lumipat sina Lin Fang at Yiren Lei sa kalawakan, mabilis na nakarating sa ibang espasyo. Napagtanto nilang hindi sila nag-iisa doon, marami ng tao doon. Paano na, si Lin Fang ay namangha. Ang problema ay hindi dahil may ibang tao doon, ang problema ay mayroong higit sa 80 tao, kaya mas maraming tao dito kaysa sa nasimulan nila. Mayroong 12 mataas na antas na imperyo sa Jiuyu at bawat imperyo ay may dambana. Hindi naiwasang maalala ni Lin Fang at Yiren Lei ang sinabi ng ika-6 na prinsipe, hindi si Yiren Lei ang unang batang babae na pumunta sa dambana. May binanggit din siya tungkol sa pagkakaroon ng maraming kaaway. Marahil ay sinabi sa kanila ng Ice Emperor ang ilang mga lihim tungkol sa kung ano ang aasahan. Laming-galing si Lin Fang sa paligid at nakita ang isang batang babae na mukhang napakaganda at may pambihirang chi. Siya ay isang cultivator ng yelo at nyebe. Lahat ng mga taong iyon ay nasa ika-4 na palapag din, na nangangahulugan na maaari nilang talunin ng mga taong mas malakas kaysa sa kanila sa pamamagitan ng 3 cultivation layer. Lin Fang bagaman may pagkamangha. Sa lalawigan ng Bahuang o Jiuyu, bihira ang mga taong kayang talunin ng mga cultivator na mas malakas kaysa sa kanila sa pamamagitan ng 3 layer ng paglilinang. Ang ilang mga tao ay nakalusot sa ika-3 layer ng Zunchi, ang babaeng tinitingnan ni Lin Fang ay nakasuot ng itim na damit at nakalusot sa ika-4 na layer ng Zunchi. Mahal, mag-iingat ka rito. Mas nakakatakot ang 5th floor, dumiretso pa sa 6th floor ang ilan sa mga tao dito. Sabi ni Yiren Lei gamit ang telepathy. Sige. Sagot ni Lin Fang na tumango. Napakagandang babae. Sabi ng isang taong nakatingin kay Yiren Lei. Lumapit sa kanila ang 2 binata na mukhang masama. Hindi lang siya. Nakangiting sabi nung isa, mayroong iba pang mga batang babae, kung saan, karamihan sa kanila ay nagsasanay ng pagtatanim ng yelo. Sumimangot si Lin Fang, nakalusot pa lang sila sa pangalawang layer ng Zunchi. Mahal ko, huwag mo silang atakihin, tingnan mo muna ang kanilang lakas. Sabi ni Yiren Lei, nang makita niyang nagagalit si Lin Fang. Sige mahal ko, sagot ni Lin Fang. Saan ka nagmula? Tanong ni Lin Fang. Kamahalan. Sabi ni Lin Fang, ngunit sa sandaling iyon, ang isa pa ay naglabas ng lakas at sumuntok sa hangin sa direksyon ni Lin Fang. Gaano kalamag? Sabi ni Lin Fang. Ang taong iyon ay nakalusot lamang sa pangalawang layer ng Zunchi, ngunit ang kanyang suntok ay hindi kapanipaniwala. Fry. Sigaw ni Lin Fang. Galit na galit niyang pinakawalan ng Evil Chi. Isang tanong lang ang itinanong niya at agad naman siyang inatake ng isa. Kaboom. Nanginginig ang paligid nila at naisip ni Lin Fang na magyayelo ang kanyang braso. Isang layer ng yelo ang pumaligid sa kanyang katawan at tumagos sa kanyang dugo. Ang kasanayan sa yelo ng kanyang kalaban ay mas malakas kaysa sa Cosmos Burning Sun technique na ginamit niya noon. Napakaraming hindi kapanipaniwalang cultivator dito. Isip ni Lin Fang. Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo at mga demonyong pag-awit. Naglabas si Lin Fang ng mga walang laman na enerhiya sa espasyo at nabasag ang yelo sa kanyang mga braso. Gayunpaman, sumusuntok na naman ang kanyang kalaban sa kanyang direksyon. Boom! Naglabas si Lin Fang ng mas maraming demonyong enerhiya at ginamit ang kanyang gigantic holy spell. Boom! 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 Nagbanggaan ang 2 kamao at naramdaman ni Lin Fang ang lamig na muling sumalakay sa kanyang braso. Ang iba sa paligid nila ay nasa sabik na manood ng labanan. Ang cultivator ng pangalawang layer ng Zunchi na lumalaban kay Lin Fang ay natalo ang isang cultivator ng ika-5 layer ng Zunchi para makarating sa ika-4 na palapag, ngunit maaaring makipagkompetensya si Lin Fang sa kanya. Nangangahulugan ito na maaari siyang pumunta kaagad sa ika-5 palapag, ngunit pinili niya ang palapag na ito. Dahil hindi ka nagsasanay ng pagtatanim ng yelo, bakit ka pumunta dito? Dapat gusto mong mamatay. Sabi ng kalaban ni Lin Fang. Mamatay. Sabay sigaw ni Lin Fang. Huminto ang Dragon Chance at nabasag ang yelo. Sumigaw si Lin Fang. Sumpa. Nagsimulang masira ang katawan ng kalaban ng manunumpa na enerhiya ni Lin Fang. Dito, sigaw ni Lin Fang, na nakakuha ng atensyon ng kanyang kalaban. Madilim ang kanyang mga mata, na nakakasira sa determinasyon ng kanyang kalaban.
Ang lalaking iyon ay nagbigay ng isang nakakakilabot na tili at ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, sinuntok ni Linfang ang hangin sa kanyang direksyon at nabasag ang nagyayelong espasyo. Mamatay. Sigaw ng kalaban. Kumalat ang mga kaluskos sa hangin habang ang ulo ng kalaban at ang kanyang makajos na kamalayan ay sumabog sa mga piraso. Nanalo siya. Naisip ng ilang tao. Nakapasok pa lang si Linfang sa unang layer ng Zunchi, ngunit nanalo siya. Kinuha ni Linfang ang singsing ng kanyang kalaban, umaasang maaaring mayroon itong napakalakas na kasanayan sa yelo. Maaaring mayroong kahit isang imperial na sulatan. Naglakad si Linfang papunta kay Yirenlei, mukhang proud na proud. Napatingin siya sa dalawang pervert na agad namang lumingon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1349, pagpapasya ng yelo. Naglakad si Linfang patungo kay Yirenlei at sinabing, sarado ang lugar, kaya natigil tayo dito. Paano tayo pupunta sa ikalimang palapag? Kung hindi samipot ang sugo, malamang na maghintay na lang tayo. Sabi ni Yirenlei. Hindi niya rin alam. First time din niya sa shrine. Pero upo na tayo, sabi ni Linfang. Tumakbo sila papunta sa isang bundok at naupo silang nakakrus. Kay, sabi ng isang binata na nakasando na walang manggas at may nakaumbok na biceps. Ako ba ang kinakausap mo? Tanong ni Linfang. Siyempre, ngayon ko lang nakita ang laban mo. Okay ka lang, pero bakit may dugo kang dragon? Tanong ng binata. Uminom ako ng dugo ng dragon at pinalamig ito. Sabi ni Linfang. Kaya pala, ito ay hindi sapat na dalisay, ito ay talagang nagpaparumi sa iyong chi. Sabi ng binata. Si Linfang ay mukhang nagulat. Sino ang amo mo? Tanong ng kausap ni Linfang. Sumagot si Linfang. Guro, kung ayaw mong sabihin sa akin, hindi mahalaga. Sabi nung taong yun. Tapos pumikit siya. May gustong sabihin si Linfang, ngunit nagpa siya siyang huwag na. Ang mga tao doon ay may kanya-kanyang personalidad, kahit na sila ay medyo sira-sira. Katulad ng taong pinatay ni Linfang. Noong una, tinanong lang siya ni Linfang, ngunit pagkatapos ay inatake niya siya. Pagkaraan ng ilang oras, bumahin si Linfang, na ikinakunot ng noo niya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Yirenlei, si Yirenlei ay nakatingin sa kanya. Lalong lumalamig ang lugar. Isip ni Linfang. Tumanggo si Yirenlei at tumingin sa paligid, nagsimula ng umulan ng nyebe. Ito ba ay isang pagsubok? Bulong ni Yirenlei. Marami pang iba ang nagmulat ng kanilang mga mata at nakita ang mga snowflake. Pinadali ni Yirenlei ang mga enerhiya ng yelo sa buong katawan niya, gamit ang mga snowflake para tulungan siyang magsanay sa paglilinang. Muling ipinikit ni Linfang ang kanyang mga mata at naglabas ng mga abstruse energies, na parang nag-aaral siya. Kung mas maraming yelo, mas lumalamig, ngunit bakit? Isip ni Linfang. Ito ay isang ordinaryong tanong na tila halata sa iba. Walang limitasyon ang coldness at heat, pero hindi ba nagmula ang ice chi sa mismong yelo? Noong nagsanib ang yelo at yelo pa rin iyon, ngunit paano naman ang abstruse na enerhiya? Mahirap i-condense ang mga abstruse energies dahil may iba't ibang uri. Mabilis ang hangin at gayon din ang bakanteng espasyo. Kapag pinagsasama-sama ang hangin at walang laman na mga enerhiya sa espasyo, kailangan mong isaalang-alang ang bilis upang gawing perpektong pinagsama ang mga ito. Ngunit pawa mong pinagsama ang hangin, walang laman na espasyo at desolated na enerhiya, kailangan mong magsimula sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga mapanirang enerhiya. Ganon din sa thunderous energies. Isip ni Linfang. May naintindihan lang siya. Kinailangan niyang maunawaan ang mga pagkakatulad sa pagitan ng iba't ibang mga abstruse energies upang gawing ganap ang pagsasama ng mga ito. Ang aking Vayu Death skill ay naglalaman ng hangin, kulog, desolated at empty space abstruse energies dahil mayroon silang isang karaniwang punto. Mga mapanirang enerhiya. Ang Fire Abstruse Energy ay naglalaman din ng mapangwasak na enerhiya, kaya kung ako ay tumutok sa puntong iyon, maaari kong gawing fuse ang Fire Abstruse Energy sa kanila at ang aking pag-atake ay magiging paputok. Isip ni Linfang. Ngayon siya ay nasa sabik, sa sobrang tuwa ay nakalimutan niya ang tungkol sa lamig. Nanlamig si Yirenlei, kaya nanginginig siya. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para magsanay ng cultivation, ngunit nilalamig siya. Tumingin siya kay Linfang, at napansin ang kanyang excited na kilos. Anong mali? Tanong ni Linfang, nang makita niyang galit na nakatingin sa kanya si Yirenlei. Napakalamig ko, mahal ko. Halika dito. Sabi ni Linfang, ibinuka ang kanyang mga paa at ipinulupot ang sarili kay Yirenlei. Ano naman ngayon? Mas mabuti. Sabi ni Yirenlei. Pero hindi nagtagal, lumalamig pa. Inilagay ni Linfang ang kanyang mga daliri sa labi ni Yirenlei, napansin na natatakpan sila ng isang layer ng yelo. Hindi ako pwedeng gumamit ng ice energies para harangin ang yelo, kung hindi, lalo pang lumala. Mamamatay na ba tayo sa lamig, mahal ko? Nanginginig na tanong ni Yirenlei. Huwag mo nang masyadong isipin, pag-aralan mo lang ang mga ice and snow abstruse energies dito at mas magiging madali ito. Sabi ni Linfang kay Yirenlei. Astig ka, nakangiting sabi ni Yirenlei. Pinaikit ni Linfang ang kanyang mga mata at ngumiti. Sinisikap mo bang iyon ako? Sino pa ang susubukan kong ayon? Sabi ni Yirenlei, nakangiti ng malademonyo. Pagkatapos, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naramdaman ang lamig, ngunit hindi na siya nasaktan. Pagkaraan ng mahabang panahon, may sumigaw ng galit na galit.
Ang taong iyon ay naglalabas ng nakakatakot na dami ng layunin ng yelo, ngunit ang kanyang katawan ay nagyayelo sa isang ice cube. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1350, Corrosive Ice Chi. Iba ang pakiramdam ng mga taong may iba't ibang lakas sa mga enerhiya. Isip ni Lin Fang. Sa ikaapat na palapag na iyon, ang bawat isa ay may iba't ibang antas ng paglilinang. Nakalusot pa lang siya sa unang layer ng Zunchi at si Yi Renlei sa pangalawa, habang ang ilang tao ay nakalusot sa ikatlong layer ng Zunchi. Tila hindi alintana ang antas ng paglilinang, may ilan na natatalo sa mga elemento. Iyon ay isang pagsubok sa pagpapasya. Isip ni Yi Renlei. My love, mananalo tayo dito. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Tumanggo si Yi Renlei at muling kumikit. Nanatili siya sa mga bisig ni Lin Fang at ipinagpatuloy ang pag-aaral ng malamig na enerhiya. Hindi pinag-aralan ni Lin Fang ang enerhiya, sa halip, hinaranggan niya ito ng may malademonyong layunin. Ang mga sumpa ng demonyo ay nakakatakot, tulad ng totoong mga salita ng Diablo at ng Buddha. Kung nagawa niyang magsama-sama ang kanyang mga enerhiya sa perpektong paraan, halimbawa, ang antas ng tatlong demonyo, pagmumura, at soundwave na enerhiya, kung gayon magagawa niyang maimpluwensyahan ng ibang tao at sirain ang kanilang determinasyon. Ang mga pagkakatulad sa pagitan ng mga enerhiya ng demonyo at pagsumpa ay naging mas madali upang pagsamahin ang mga ito. Dagdag pa rito, nagpractice si Lin Fang ng ilang mga demonyong kasanayan na may kinalaman sa paggamit ng kanyang boses, para masubukan din niyang gumamit ng Soundwave Abstruse Energies. Kung makokontrol ko ang Soundwave Abstruse Energies, ang aking mga pag-atake ay nakakatakot. Isip ni Lin Fang. Sina Lin Fang at Yi Renlei ay natatakpan na ng mga layer ng yelo, gayunpaman, lahat ng iba ay nasa parehong bangka. Ang ilang mga tao ay hindi na nakatiis at nanlamig sa kamatayan. Ngunit may ilan na hindi pangkaraniwan, tulad ng binata na nakausap ni Lin Fang. Sa bawat paglanghap at pagbuga niya, ang ice chi ay namumuo sa hangin at pagkatapos ay muli niya itong nilalamon. Tila magagamit niya ang ice chi para mapabuti ang kanyang sarili. Mukhang hindi rin apektado ang babaeng nakaitim na damit. Bukod sa kanila ay may isang binatilyong nakasuot ng puting damit. Ang mga bumabagsak na snowflake ay tila natakot sa kanya, dahil anumang oras na sila ay lalapit sa kanya, sila ay banayad na lumalayo. Hindi. Sigaw ng iba na halos mamatay na sa lamig. Emisayon. Sigaw ng yun. Isang matandang lalaki ang lumitaw at ngumiti sa kanya. Sugo, bakit ako mamamatay dito ng walang dahilan? Sinabi na cultivator, desperadong kandenseng higit pa at higit pang lakas ng dugo. Hindi ka mamamatay, lamig-lamig ka lang. Kapag nagsara ang dambana, mapapaalis ka rito. Sabi ng matanda. Pagkatapos, ang cultivator na iyon ay ganap na nagyelo. Nagpatuloy ang sugo. Bakit ka nakalaban kanina tapos nakasabi ko lang at nakalimutan mo na ang pakay mo sa pagpunta rito? Hindi ka determinado. Tsaka, sa tingin mo ba hindi ka talaga mamamatay kung mag-freeze ka dito? Mga anak, malayo pa ang lalakbayin ninyo. Pagkatapos, nawala ang sugo. Maraming tao ang nag-isip sa sinabi ng matanda. Hindi ba talaga sila mamamatay? Walang makakasigurado. Lin Fang. Nakangiting sabi ni Yi Renlei. Mahigpit niyang niyakap si Lin Fang. Lin Fang, pumasok ka sa ilusyon ko, sabi ni Yi Renlei. Pagkatapos, hinayaan ni Lin Fang ang kanyang sarili na mahulog sa ilusyon ni Yi Renlei. Ito ay isang magandang mundo na may mga puno, bulaklak at mga ibon. Hindi naman malamig. Si Yi Renlei ay nakatayo sa kanyang harapan, mukhang napakaganda gaya ng dati. Mahal, magmahalan tayo gamit lamang ang ating mga iniisip. Sabi ni Yi Renlei, hinahaplos si Lin Fang kahit saan. Napaungol siya at agad na nakalimutan ang lahat. Hindi kalayuan mula kay Lin Fang, ang dalawang masamang mukhang binata ay nagmulat ng kanilang mga mata at nagtinginan sa isa't isa. Mamamatay na tayo, sabi ng isa sa kanila. Kailangan nating lumaban o maghanap ng babae para magpainit. Sabi ng isa, na sumulyap sa karamihan ng tao sa masamang paraan. Wala na masyadong babae, 4 lang. Kahit na mukhang napakaganda ng nakaitim na damit, hindi sila maglalakas loob na hawakan siya. Ang dalawa pa ay nakalusot sa ikatlong layer ng Zunchi, naiwan si Yi Renlei na nakabalot na si Lin Fang. Nagkatinginan sila, pareho ang ideya. Si Yi Renlei ang pinakamahina, ngunit ang pinakamaganda. Isipin kung nag-iibigan sila sa isang ilusyon. Pumunta ka at hulihin mo siya. Nag-usap silang dalawa gamit ang telepathy. Ang ilan sa iba ay nag-iisip din sa mga katulad na linya, na ang pakikipag-away ay maaaring magpainit sa kanila. Ngunit, hindi nila pinili si Lin Fang. Boom! Ang nakakatakot na Chi ay nagsimulang mag-away ang mga taong iyon. Ang dalawang cultivator ng pangalawang layer ng Zunchi ay malapit na rin kina Lin Fang at Yi Renlei. Patayin muna ang lalaki, sabi ng isa sa kanila. Agad silang sumugod sa kanila at umatake. Agad na namutla sina Lin Fang at Yi Renlei, naguhukay ng yelo ng malalim sa kanilang mga buto. Boom! Inilabas ni Lin Fang ang evil chi at biglang idinilat ang kanyang mga mata. Mamatay. Inilabas ni Lin Fang ang malademonyong layunin, na ikinagulat ng cultivator. Ginalaw ni Lin Fang ang kanyang kamay at naglabas ng sword energies, pagkatapos ay tumalsik ang dugo. Ang taong iyon ay agad na nahati sa dalawa. Kasabay nito, inatake ni Yi Renlei ang isa gamit ang kanyang level 6 na yellow at snow abstruse energies. Nanginginig ang taong iyon bago naging ice statue.
Ubo. Umubo si Hirenlei, namutla ang kanyang mukha. Habang sila ay nag-iibigan sa ilusyon, sila ay nagambala. Ang yelo ay lumubog sa malalim, nasaktan siya at ang kanyang makajos na kamalayan.